Movie recap Tagalog here. Isang bus na may lamang demonyo ang mabilis na humaharurot sa kalsada. Nang dumaan ito sa isang teritoryo, agad napansin ni Hana na may kakaiba. Sobrang bilis ng takbo ng bus sa mataong lansangan, kaya labis na natakot ang mga estudyanteng sakay nito. Agad lumapit ang guro at pinakiusapan ang driver na magbagal. Ngunit sa sandaling iyon ay nasapian na siya ng demonyo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at lalo pang binilisan ang takbo. Dumaan pa siya sa pulang ilaw at bumangga sa sasakyang nasa unahan. Ngumiti ang driver ng may kasiyahan habang nagkakagulo ang trapiko. Natukoy na ni Hana ang target at sinubukan niyang kontakin ang iba pang miyembro ng grupo ng Demon Hunter para humingi ng tulong. Papunta ang bus sa isang construction site. Kahit pinapahinto siya ng isang manggagawa, wala siyang balak na lumiko. Sa sandaling iyon, dumating si May Auk na may hawak na 2 bakal na pamalo. Agad niya itong inihagis sa bus, ngunit naiwasan iyon ng driver. Gamit ang natitirang bakal, sinaksak niya ang gilid ng sasakyan. Hindi man niya ito tuluyang napahinto. Nagawa niyang mailihis ang direksyon nito at maiwasan ang isang malalang aksidente. Kaagad ipinaalam ni May Auk kay Hana ang direksyong tinatahak ng bus. Saka siya tumakbo upang gamutin ang sugatang manggagawa. Naabutan na ni Hana ang bus. Sinubukan ng driver na igilid ang sasakyan para maalis siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mabilis na nakapasok si Hana sa loob at malakas na sinipa ang driver. Agad niyang hinawakan ang manibela upang maiwasan ang paparating na truck. Ngunit nang tingnan niya ang preno, natuklasan niyang sira na ito. Kaagad niyang ipinaalam sa iba ang nangyayari. Si Motak, na nasa malapit, ay pinayuhan siyang patakbuhin ang bus papunta sa ginagawang tulay. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Motak upang harangin ang bus. Ngunit napakabilis nito. Hindi niya ito mapigilan. Bigla namang nagising ang driver mula sa pagkakasapian at sinunggaban ang leeg ni Hana. Wala siyang magawa sa sitwasyong iyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang bus sa tinatawag na teritoryo. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Hana at mag-isa niyang natalo ang driver. Patuloy niyang kinontrol ang manibela habang mabilis pa ring umaandar ang bus. Nang maramdaman ni Motak na hindi niya ito mapipigilan, tumakbo siya papunta sa tulay. Huminto siya sa hangganan ng teritoryo, handang gamitin ang sariling katawan para pigilan ang bus. Ginamit ni Motak ang lahat ng kanyang lakas upang pabagalin ang bus hanggang sa tuluyan itong huminto sa gilid ng tulay. Nang humupa na ang lahat, sinuri ni Hana ang kalagayan ng mga estudyante. Ngunit laking gulat nila nang magising muli ang driver. Hinostage niya ang isang batang babae at tinutok ang basag na salamin sa leeg nito. Walang sino man ang nangahas kumilos. Sa sandaling iyon, may pumigil sa braso ng driver. Si Somon pala yon. Nang maramdaman ng driver na wala na siyang matatakasan, niyakap niya ang bata at tumalon sa ilog. Nagkagulo ang lahat, ngunit nanatiling kalmado si Somon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang palutangin sa ere ang driver. Unti-unting napunta sa kanyang mga bisig ang batang babae at ligtas niyang nasalo ito. Ipinagpatuloy ni Somon ang pagpapalutang sa driver pataas bago niya ito pinabagsak ng malakas sa lupa. Pagkagising ng driver, agad siyang sinuntok ni Somon at tumilapon ito sa malayo. Pagkatapos, pinalabas niya ang demonyong nasa loob ng driver. Kinabukasan, naglalakad sina Hana at Somon sa kalsada nang makita nila ang isang batang lalaki na tila pinahihirapan ng isang hayop. Agad tumakbo si Somon upang pigilan ito, ngunit nalaman nilang isa lamang pala itong stuffed toy. Nagalit si Somon nang magsalita ng bastos ang batang si Junwei. Tinanong niya ito tungkol sa sugat sa noo, ngunit hindi ito sumagot at agad tumakbo palayo. Pagdating ni Junwei sa bahay, nakita niyang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina. Gusto ng ama na bigyan siya ng pera upang ipagpatuloy ang pagsusugal. Nang makita si Junwei, agad niya itong hinuli at tinanong kung saan itinago ng ina ang pera. Wala talagang alam si Junwei, kaya lalo itong ikinagalit ng ama. Pasugod na sana itong sasaktan ng bata nang biglang dumating si Somon at napigilan siya sa tamang oras. Binasa ni Somon ang mga alaala ng ama at napagtanto niyang isa itong napakasamang asawa at ama. Wala itong ibang ginawa kundi saktan ang kanyang asawa at mga anak. Binalaan ni Somon ang lalaki na wag na niyang uulitin pa ang ganoong eksena sa harap niya. Pagkatapos, hinayaan niya itong umalis. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, si Hana naman ang nagbigay ng panibagong leksyon. Nakita rin niya ang mga alaala nito. Bukod sa pananakit ng pamilya, nalaman din niyang nalulung ito sa pagsusugal. Agad tumawag si Hana ng pulis upang ipaaresto ang masamang asawa. Hindi nagtagal, dinala ni Somon at Hana si Junwei at ang kanyang ina sa noodle shop ng grupo, si Motak, na nagtatrabaho sa istasyon ng pulisya, ang nag-asikaso upang makulong ng matagal ang abusadong asawa. Pinayuhan ni May Auk ang mag-ina na huwag mag-atubiling pumunta roon kung gusto nilang kumain o may mapag-usapan. Naaawa ang lahat sa kanilang kalagayan. Sa kabilang banda, si Jushok ay isang bumbero. Sa araw na iyon, isinama niya ang kanyang asawa upang magpa-check ng kanilang sanggol sa sinapupunan. Punong-puno ng saya ang mag-asawa habang hinihintay ang kanilang unang anak. Napaluha pa si Jushok sa tuwa dahil malapit nang matupad ang pangarap niyang maging ama. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, may lumabas na balita sa TV na biglang nagpabago sa kanilang mga muka. Isang manlolokong apelyidong Park ang nahuli ng pulis. Dala ang halagang umaabot sa daan-daang bilyong won. Mahalagang banggitin na isa rin sina Jushok at ang kanyang asawa sa mga naging biktima nito. Namatay na ang kasabwat nitong si Chungjae, kaya walang nakakaalam kung nasaan ang pera. Labis na nadurog si Minji nang marinig ang balitang iyon. Sa isang liblib na lugar sa China, may isang lalaki ang nanonood ng balita tungkol sa panlilinlang sa daegu. Ang mag-asawang ito ay mga demonyong nagkukunwaring tao. Plano nilang bumalik sa Korea upang mabawi ang pera. Sa labas, palihim na pumasok ang grupo ng Demon Hunter sa China
Pilipinas, sa loob ng bahay. May isang dalagitang nakakita ng maraming bangkay sa isang silid. Lumapit siya sa isang batang lalaki na buhay pa at inalok siyang tulungan. Ngunit labis itong natatakot. Nang makita ang isang dalagitang naghihingalo, agad na sinubukan ni Miss So na gamutin ang sugat nito. Sa sandaling iyon, may isa pang batang lalaki ang sumilip na may mapang-udyok na tingin. Doon lamang napagtanto ni Miss So na isa rin pala itong demonyo. Agad nagsimula ang matinding labanan. Sinuntok ni Miss So ang binata at bumagsak ito sa lupa. Nang maramdaman nitong hindi siya mananalo, ginamit niya ang batang babae bilang bihag. Pagkatapos, sinaksak niya ng malubha ang dalagita at inihagis ito kay Miss So. Ngunit habang hindi nakatutok ang atensyon ni Miss So, mabilis siyang sinugod ng demonyo at pinatay. Pagkaraan, sinipsip niya ang kaluluwa mula sa katawan ni Miss So na tila nagpalakas palalo sa kanya. Kasabay nito, isa pang demon hunter ang nakikipaglaban kay Pilguang. Ngunit napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Hindi ordinaryong demonyo si Pilguang. Madali niyang natalo ang hunter at agad ding sinipsip ang kaluluwa nito na mula ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig, naghihintay naman si Jelly Choi upang paslangin ang isa sa mga kasamahan ni Miss So. Bigla siyang tumalon at umatake mula sa likuran. Agad namang lumaban ang kasamahan ni Miss So. Ngunit sa huli ay hindi niya natalo si Jelly Choi. Ipinako siya nito sa sahig at pinatay. Tulad ng iba, sinipsip din ni Jelly Choi ang kanyang kaluluwa. Dumating din ang pinuno ng grupo ng demon hunter na si Dujun. Nang makita si Pilguang, agad niya itong itinulak pabagsak gamit ang kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod na bagay ang lumipad patungo kay Pilguang. Ginamit ni Dujun ang lahat ng kanyang lakas at binugbog siya hanggang sa mawalan ito ng kakayahang tumayo. Akala'y tapos na ang lahat, ngunit hindi pa pala. Kinontrol ni Pilguang ang isang baril at itinapat ito kay Dujun. Ngunit sa isang tingin lamang, nabago ni Dujun ang direksyon ng baril pabalik kay Pilguang. Hawak ang baril, dahan-dahang lumapit si Dujun. Ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo, napagtanto niyang isa lamang itong patibong. Tinakpan ni Pilguang si Dujun ng isang damit at paulit-ulit siyang sinaksak gamit ang espada hanggang sa mapatay. Pagkatapos, sinipsip niya ang kaluluwa ni Dujun. Lalong naging baluktot at nakakatakot ang anyo ni Pilguang at ilang ulit pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, naglakbay pabalik ng Korea ang tatlong demonyo. Dahil sa lalo nilang paglakas, kampante silang makakalikha sila ng sarili nilang mundo. Sa panig na ito, nabalitaan ng grupo ng mga demon hunters sa Korea ang nangyaring insidente noong nakaraang gabi. Sa China, labis ang pag-aalala ng lahat dahil mas naging makapangyarihan ang mga demonyo. Dahil sa pagsipsip nila ng kaluluwa ng mga hunter, halos wala na silang ipinagkaiba sa mga hunter mismo. Dumating ang mga tauhan ng sindikato kina Junwi at sa kanyang ina upang singilin ang utang na hiniram ng kanyang ama. Kinagabihan, naramdaman ni Hana na nasa panganib ang mag-ina. Agad nagtungo roon ang buong grupo. Dahil hindi kayang bayaran ng ina ang utang ng kanyang asawa, dinala siya at si Junwi ng mga tauhan sa kanilang pinagtataguan. Balak silang operahan upang kunin ang kanilang mga laman loob at ibenta ito. Mabuti na lang at dumating sa tamang oras ang mga demon hunter. Agad silang kumilos at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Kung ang mga demonyo nga ay kaya nilang talunin, wala lamang sa kanila ang mga ordinaryong taong ito. Makalipas ang ilang sandali, maayos na nilang nalinis ang sitwasyon. Nang makita ni May Oak na wala sa malay ang ina, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang ito'y magising. Nagyakapan ng mahigpit si Junwi at ang kanyang ina habang umiiyak. Natuwa rin ang lahat sa kanilang paligid. Ang pangalan ng medyo hangal na lalaking ito ay si Jokbong. Araw-araw, ang trabaho niya ay maglinis ng dumi ng mga baka sa dairy farm ng kanilang pamilya. Maaga niyang tinapos ang gawain dahil may blind date siya sa araw na iyon. Dumating ang isang elegante at maayos na babae sa kanilang napag-usapang lugar. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Jokbong, agad siyang tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, tinawag muli ni Jokbong ang pangalan ng babae, kaya napilitan itong huminto. Sa buong usapan nila, puro tungkol sa dumi ng baka at sa kanilang mga alagang baka ang ikinuwento ni Jokbong. Dahil dito, lalong hindi naging komportable ang babae at nagpaalam na umalis. Naiwan ng babae ang kanyang cellphone sa mesa, kaya agad itong kinuha ni Jokbong at hinabol siya upang ibalik. Habang tumatawid ang babae, may isang truck na paparating at diretsong papunta sa kanya. Walang pag-aatubiling tumakbo si Jokbong at sinipa ang babae palayo. Siya naman ang direktang sinalpok ng truck. Dahil sa lakas ng banggaan, agad siyang nawalan ng malay. Nasaksihan ni Motak ang aksidente at mabilis niyang dinala si Jokbong sa ospital. Sa labas ng emergency room, umiiyak ang ama ni Jokbong para sa kanyang minamahal na anak. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya ito naprotektahan. Sa tabi niya, napagtanto ni Motak na kahit mukhang hangal si Jokbong, isa pala itong mabuti at mapagmahal na anak. Siya ang taong hinahanap ni Motak, ang maaaring maging bagong miyembro ng grupo ng Demon Hunter. Habang nasa koma, tila nagising si Jokbong sa pagdila ng baka. Labis siyang naguluhan at natakot dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, unti-unting lumitaw si Wijen at lumapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Wijen na nasa langit siya at namatay siya sa aksidente habang nagliligtas ng tao. Hindi agad naniwala si Jokbong. Iniisip niya na hindi pa siya nakakahanap ng mapapangasawa at may ama pa siyang naghihintay sa kanya. Sinabi ni Wijen na maaari niya siyang gisingin mula sa koma kung papayag siyang maging Demon Hunter. Nag-alinlangan si Jokbong dahil pakiramdam niya wala siyang silbi kundi maglinis ng dumi ng baka at baka maging pabigat lamang siya. Ngunit sinabi ni Wijen na hindi iyon mahalaga dahil mabuti siyang tao at handa siyang magsakripisyo para sa iba. Kailangan ng grupo ng mga taong tulad niya at maaari siyang magsanay upang maging mas malakas. Sa kabilang banda, ginaganap ang paglilitis kay Songyuk. Naroon din si Minji upang saksihan ito. Nag-alab ang galit ng lahat nang hatulan lamang siya ng 3 taong probation. Hindi matanggap ng mga biktima ang ganoong kapaan na parusa. Habang palihim na dumadaan si Songyuk sa likod upang iwasan ang mga biktima, bigla niyang nakasalubong ang 3 demonyo. Labis siyang nataranta sa sitwasyong iyon. Agad kumilos si Yunwook at pinaslang ang 2 bodyguard ni Songyuk. Dumating sila upang bawiin ang lahat ng perang niloko ni Songyuk. Kahit pa sinasabi niyang wala siyang alam kung nasaan ang pera, halata sa mga mata ni Songyuk na nagsisinungaling siya. Pinahirapan ni Pilguang ang kanyang katawan upang pilitin siyang ibunyag kung saan nakatago ang pera. Sa sandaling
sandaling iyon, naroon din si Minji sa labas ng elevator. Bago pa siya makareact, hinila na siya papasok. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Jusyok ng balitang nasa ospital ang kanyang asawa at kritikal ang kalagayan. Nataranta siya at agad na tumakbo papunta roon. Inakala ng pulisya na si Songyuk ang pangunahing suspek. Posibleng siya ang pumatay kay Minji at nagtangkang magpakamatay. Ngunit ang totoo, ang lahat ng iyon ay kagagawan ng tatlong demonyo. Hindi nagtagal, namatay si Minji dahil sa matinding pagdurugo. Hindi matanggap ni Jusyok ang nangyari. Sa labas ng bintana, sumigaw siya sa matinding sakit habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Wasak na wasak si Jusyok sa pagkawala ng kanyang asawa at ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa burol ni Minji, dumalo rin ang mga demon hunter upang makiramay sa kanya. Doon, nalaman ni Jusyok na buhay pa si Songyuk. Naisip niya kung bakit nagawa nitong mabuhay samantalang ang kanyang asawa ay hindi. Sa kabilang panig, nakuha na ng tatlong demonyo ang halagang umaabot sa $90 million. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa napakalaking halagang iyon. Napansin ni Pilguang ang mga teritoryo sa labas ng lungsod at napagtanto niyang may mga grupo rin ng demon hunter roon, katulad ng sa China. Matapos pumayag na sumali sa grupo ng demon hunter, nagising si Jokbong. Namangha siya dahil pakiramdam niya ay puno siya ng lakas. Sa tabi niya, naghihintay pa rin si Motak sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, isinama siya ni Motak upang ipakilala sa grupo. Masaya ang lahat sa pagtanggap ng bagong miyembro. Binigyan si Jokbong ng uniforme at nagpicture silang lahat bilang alaala. Pumunta ang grupo sa ospital kung saan ginagamot si Songyuk. Nais nilang malaman ang tunay na nangyari sa loob ng elevator. Ipinatong ni Hana ang kanyang kamay sa mukha ni Songyuk upang basahin ang kanyang alaala. Doon niya nalaman na ang mga demonyo mula China ang may kagagawa ng lahat. Matapos hilahin si Minji papasok sa elevator, kinontrol ni Pilguang si Songyuk upang patayin ito. Kahit paulit-ulit na nagmamakaawa si Minji dahil buntis siya, hindi siya nakaligtas. Sa araw ding iyon, nagpunta si Pilguang mag-isa sa noodle shop ng magkakapatid. Umasok siya sa loob na ikinagulat ni Somon. Dumating siya upang hamunin at tuksuhin ang mga demon hunter. Ang kanyang lakas ay maituturing ng kapantay ni Somon. Ginamit niya ang kanyang enerhiya upang pagyanigin ang gusali na parang lindol. Sa kabilang panig, ginawa rin iyon ni Somon upang pigilan ang pagguho ng gusali. Sa loob ng tindahan, sabay na lumitaw ang dalawang magkalabang teritoryo. Napagtanto ni na May-ok at Hana na si Pilguang ang dedemonyong matagal na nilang hinahanap. Nagpatuloy ang pagtutuos ni na Pilguang at Somon gamit ang kanilang lakas. Nagsimulang magbitak ang mga bintana at muntik nang mabasag. Hanggang sa huminto si Pilguang at bumalik sa katahimikan ng lahat. Dumating lamang siya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Iyon ang simula ng nalalapit na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Nang umalis si Pilguang, tila naubos ang lakas ni Somon at nagsimulang dumugo ang kanyang ilong. Sa kabilang panig, ganoon din si Pilguang. Hindi rin niya kayang maliitin si Somon. Sa araw ding iyon, habang inililipat ng pulis si Songyuk patungo sa detention center, biglang may fire truck na humarang sa daan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Jusyok. Ginamit niya ang hose ng tubig upang isa-isang pabagsakin ang mga pulis. Dumating siya upang pagbayarin si Songyuk sa pagkamatay ni Minji. Sinubukan niyang patayin si Songyuk gamit ang isang palakol. Buti na lanag. Dumating si Motak sa tamang oras at napigilan siya. Napaiyak si Jusyok nang hindi niya magawang patayin si Songyuk. Kalaunan, inaresto si Jusyok at dinala sa detention center. Sinampahan siya ng kasong paghadlang sa mga alagad ng batas at tangkang pagpatay. Lubhang nasaktan si Somon sa sinapit ni Jusyok. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa iyon ng isang mabuting tao. Ngunit ang pagkawala ng kanyang asawa at anak ay napakabigat na dagok. Isang sakit na hindi na niya kinayang pasanin ng maayos. Sa loob ng kulungan, nilapitan si Jusyok ng dalawang preso upang guluhin siya. Ininsulto nila siya at pinagtawanan gamit ang malulupit na salita. Hindi na niya kinaya, kaya sinuntok niya ang isa hanggang mawala ng malay. Agad dumating ang mga gwardya upang pigilan siya at kalaunan ay inilipat siya sa solitary confinement. Sa gitna ng matinding pagdurusa, naisip ni Jusyok ang kamatayan. Nais niyang iwan ang mundong ito upang makapiling muli ang kanyang asawa at anak. Sa mismong sandaling sinipa niya ang upuan, biglang may lumitaw na masamang espiritu. Unti-unti itong pumasok sa kanyang katawan. Ang telang nakapulupot sa kanyang leeg ay biglang nabigtal. Naligtas siya, ngunit dahil iyon sa isang demonyo. Kinabukasan, biglang nataranta si Jokbong nang may naamoy siyang kakaiba. Pakiramdam niya ay may amoy ng demonyo sa kanilang bukid ng baka. Agad nagtungo roon ang buong grupo. Ngunit pagdating nila ay wala silang nakitang kahit anong demonyo. Nagtipon ang lahat at pinagalitan si Jokbong. Humingi naman siya ng paumanhin dahil sigurado siyang kahawig ng amoy ng demonyo ang kanyang naamoy. Habang paalis na sila, naramdaman ni Hana na may presensya nga ng mga demonyo sa lugar. May dalawang grupo ng demonyo sa paligid. Ang isa ay nasa mga damuhan malapit sa National Highway at ang isa naman ay nasa Dongin Museum. Agad naghiwa-hiwalay ang grupo upang tugisin ang mga ito. Sina May-ok at Chairman Jang Mul ay pumunta sa museo, habang ang iba ay nagtungo sa damuhan upang maghanap. Habang papasok sina May-ok at Jang Mul sa museo, nakita nila si Pilguang. Agad itong bumaril at pumatay ng isang tao. Pagkatapos, itinapon niya ang baril at piniling makipaglaban ng mano-mano. Kasabay nito, biglang sumulpot si Yunwook at umatake kina May-ok at Jang Mul. Sinubukan nilang sumugod kay Pilguang, ngunit napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Sa isang galaw lamang, pinalipad niya silang dalawa palayo. Sa kabilang panig, hindi makontak ni Somon sina May-ok at Jang Mul dahil nakaramdam siya ng masama. Agad silang nagtungo ni Motak sa museo. Patuloy na binubugbog ni Yunwook sina May-ok at Jang Mul. Nagsimula ang matinding labanan, habang si Pilguang ay nanonood lamang sa gilid na tila naaaliw. Habang papatay na sana ni May-ok si Yunwook gamit ang sibat, agad namang ginamit ni Pilguang ang kanyang kapangyarihan upang pigilan siya. Kinontrol niya ang sibat at itinapat ito kay Jang Mul. Sa kritikal na sandali, biglang may kutsilyong lumipad diretso kay Pilguang. Kasabay nito, lumitaw ang teritoryo at si Somon ang may kagagawa nito. Dahan-dahang naglapit sina Somon at Pilguang at agad sumiklab ang matinding labanan. Napaurong si Pilguang habang nanatiling matatag si Somon. Ginamit ng dalawa ang lahat ng
kanilang lakas, kapwa ayaw magpatalo. Lalo pang nasabik si Pilguang dahil nakatagpo siya ng katapat at ganoon din ang naramdaman ni Somon. Matagal silang nagpalitan ng atake, ngunit walang malinaw na nanalo. Sa isang iglap ng pagkukulang sa pag-iingat, pinalipad ni Pilguang si Somon at bumagsak ito sa pader. Dahil sa kapangyarihan ng mga demonyo sa paligid, hindi na makagalaw si Somon. Naalala niya ang pagkamatay ni Minji at ang sinapit ni Jusyok. Lalong nag-alab ang kanyang galit. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang muling tawagin ang teritoryo at nakawala siya. Itinaas ni Somon si Pilguang at pinigilan ito sa ere. Ngunit sa sandaling tatapusin na sana ang laban, biglang dumating si Jangmol. Napansin ito ni Pilguang at agad kinuha ang baril at itinutok kay Jangmol. Nang makita ito, agad sumalo si Somon sa bala para protektahan siya. Paglingon niya, nakatakas na si Pilguang. Sa kabilang panig, sa tulong ni May Auk, madaling natalo ang demonyong si Yunwook. Pagkatapos, inilabas ni May Auk ang demonyong nasa loob nito. Sina Hana at Jokbong ay hinahabol ang demonyong si Jelly Choi sa damuhan, ngunit mas mabilis siya kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Hindi man lang magamit ni Jokbong ang kanyang pang-amoy upang matukoy ang direksyon. Biglang sumulpot si Jelly Choi at sunod-sunod na umatake. Upang matukoy ang kanyang kinaroroonan, kinailangan ni Hana na gamitin ang kanyang pandinig at naging epektibo yon. Matapos ang matinding labanan, si Hana ang nagwagi. Nabutas ang isang mata ni Jelly Choi dahil sa sarili nitong galaw. Agad itong tumakas upang iligtas ang sarili. Pagbalik sa base, sinisi ni Jangmol si Somon dahil sinalo nito ang bala gamit ang sariling katawan. Para kay Jangmol, si Somon ang pinakamahalagang miyembro ng grupo. Maaari siyang mamatay, ngunit hindi si Somon. Umasa ang lahat sa kanya. Kung wala siya, wala silang magagawa. Nang makabalik si Jelly, wala silang magagawa nang makita ang kanyang nasirang mata. Niniling niyang gumanti si Pilguang, ngunit sinabi nitong hindi pa yon ang tamang oras. Sa totoo lang, mas malakas si Somon kaysa kay Pilguang. Ngunit habang lumalakas si Pilguang, lalo siyang nasasabik na makuha ang kaluluwa ni Somon. Sa loob ng kulungan, matapos mapasapian si Jusyok ng demonyo, madalas siyang magkaroon ng kakaibang panaginip. Paulit-ulit siyang sinusubukang akitin at manipulahin ng demonyo upang tuluyan siyang maging masama. Bigla siyang nagising sa takot. Pakiramdam niya ay nasa hangganan na siya ng kabutihan at kasamaan matapos ang mga bulong ng demonyo. Kinabukasan, nagpa siya si Jokbong na umalis sa grupo ng Demon Hunter. Dahil sa kanyang mga naranasan, pakiramdam niya ay wala siyang silbi at baka maging pabigat lang siya sa iba. Kinagabihan, pinuntahan siya ng grupo sa kanilang bahay upang kumbinsihin siyang bumalik. Iniisip ni Jokbong na hindi na niya naaamoy ang presensya ng demonyo at hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nawala. Ayaw na niyang bumalik dahil ayaw niyang makaapekto sa iba. Maayos niyang pinauwi ang grupo. Kinabukasan, nakaupo si Jokbong sa bukid nang bigla niyang maalala ang grupo. Sinubukan niyang wag isipin, ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang ama upang magdala ng mga plam at alak na bigas sa pinuno ng baryo. Sa bahay ng pinuno, pinipilit ng anak nitong ipagbili ang burol, ngunit tumanggi ang ama. Biglang naglabas ng kutsilyo ang anak at sinugod ang kanyang ama. Sa mapanganib na sandali, biglang dumating si Jokbong. Nasugatan sa binti ang pinuno ng baryo. Lumabas na ang anak ay sinapian ng demonyo. Nabaliw ito at sinubukang tagain si Jokbong, ngunit hindi nagtagumpay. Nang makitang nakatakas ang ama, hinabol niya ito upang patayin. Hinabol din siya ni Jokbong upang pigilan, ngunit siyang napagdiskitahan at binugbog. Nang makita ito, sumugod ang ama ni Jokbong upang tulungan siya, ngunit walang epekto ang kanyang mga suntok. Siya pa ang nawalan ng malay matapos suntukin. Paulit-ulit na hinampas ng anak ang ulo ni Jokbong gamit ang pala habang sinusubukan nitong protektahan ang kanyang ama. Sa kabilang panig, papunta na sina Hana at Somon matapos makatanggap ng balita. Sa sandaling idikit ang mukha ni Jokbong sa tambak ng dumi, bigla niyang naamoy ang presensya ng demonyo. Biglang lumakas ng husto si Jokbong. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa kalaban. Pagdating ni Hana at Somon, nasaksihan na lamang nila kung paano tinalo ni Jokbong ang anak ng pinuno. Matapos iyon, sinabi ni Somon kay Jokbong na ilabas ang demonyong nasa loob ng lalaki at iyon ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon. Matapos ang insidenteng iyon, nagpa siya si Jokbong na bumalik sa grupo ng Demon Hunter. Nais niyang tumulong sa pagligtas ng mundo. Ngayon, mas buo na ang kanyang loob kaysa dati. Bago ang araw ng paglilitis, nakipagkita si Jusyok sa kanyang abogado. Pinayuhan siya nito na iwasan ang mga tanong na makakasama sa kanya at kung hindi kayang sagutin, sabihin na lamang na hindi niya maalala. Nahati ang isipan ni Jusyok sa dalawa. Ang isa ay nakikinig sa payo ng abogado, habang ang isa naman ay sa mga bulong ng demonyo. Kinabukasan, naganap ang paglilitis ni Jusyok. Naroon ang buong grupo ng Demon Hunter. Tumayo si Motak bilang saksi upang ipaliwanag ang insidente ng pagharang sa sasakyan ng pulis. Ngunit para kay Motak, ang mga ginawa ni Jusyok noon ay hindi naman tila may balak siyang pumatay ng kahit sino. Nakakagulat, naroon din sa ibaba sina Pilguang at Jelly Choi, ngunit walang sino man ang nakapansin sa kanila. Sa itaas, sinabi ni Jusyok na tunay siyang nagsisisi. Ngunit inamin din niyang kung mabibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, gugustuhin pa rin niyang patayin si Songyok. Nabigla ang lahat sa loob ng korte. Para bang unti-unti nang nilalamo ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Agad siyang ipinagtanggol ng kanyang abogado. Sinabing maaring hindi pa siya nakakabangon sa matinding trauma ng pagkawala ng kanyang asawa, kaya humiling ito ng pagpapaliban ng pagdinig. Sa ibaba, hindi rin maintindihan ni Somon ang mga sinabi ni Jusyok. Ngunit si Pilguang ay nakangiting nasisiyahan. Sa labas, hinabol ni Somon si Jusyok at pinagsabihan siya tungkol sa kanyang mga sinabi. Ngunit iginiit ni Jusyok na hindi niya kayang patawarin si Songyuk. Gusto niyang pagbayarin ito. Kinagabihan, pumasok sina Pilguang at Jelly Choi sa bahay ni Jusyok. Pakiramdam ni Pilguang, si Jusyok ang magiging susi sa kanyang plano. Balak niyang akitin ito sa kanyang panig. Sa nakita niya sa korte, naniniwala si Pilguang na pinipigil lamang ni Jusyok ang kapangyarihan ng demonyo sa loob niya. Kinabukasan, nagpunta si Pilguang sa kulungan upang makipagkita kay Jusyok. Ginamit niya ang pangalan ni Minji upang lalo itong galitin. Nang magreklamo ang gwardiya sa ingay, agad itong pinatay ni Pilguang. Pagkatapos, sinira niya ang kamera na nagre-record. Sinabi ni Pilguang
lamang na narito siya upang ipaalam ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Minji, ngunit hindi pa niya ito ibubunyag sa ngayon. Muling nakipagkita si Hana sa kanyang kaibigang si Dewey. Nang hawakan ni Dewey ang kanyang kamay, nabasa niya ang mga alaala nito. Doon niya nalaman na noong mga nakaraang taon, nasa koma siya sa ospital at si Dewey ang nag-alaga sa kanya araw at gabi. Ngunit isang araw, bigla siyang sumama sa grupo ng Demon Hunter at umalis ng walang paalam. Doon napagtanto ni Hana kung gaano siya kamahal ni Dewey. Sa araw ding iyon, habang nagmamaneho, naamoy ni Jokbong ang presensya ng demonyo at agad niyang nakilala ang amoy ni Jelly Choi. Sinundan agad ng grupo ang bakas nito. Nakipagkita si Jelly Choi sa isang sindikato ng mga kriminal upang kunin ang kanyang pera. Tumanggi ang leader, kaya agad niyang pinasugod ang kanyang mga tauhan. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, napatumba na ni Jelly Choi ang lahat. Sa parehong oras, dumating ang grupo ng Demon Hunter. Nang makita sila, agad tumakas si Jelly Choi. Nanatili si Somon upang gamutin ang sugatang leader. Habang hinabol naman ni Jokbong ang demonyo upang hadlangan ng humahabol, sinira ni Jelly Choi ang mga air duct. Nalanggo si Jokbong sa hangin at naapektuhan ang kanyang pang-amoy. Dahil dito, tuluyan nang nakatakas si Jelly Choi. Kinagabihan, pumunta sina Motak at Soman sa isang laundry shop. Hinala ni Motak na ito ang lugar na ginagamit ng grupo sa money laundering, lalo na sa freezer room. At tama siya, iyon nga ang kanilang pugad. Hindi inaasahan, biglang nabura ang data sa computer. Napansin nilang may ibang tao sa loob, kaya agad nila itong hinabol, ngunit nakatakas pa rin ito. Sa kabilang panig, nagtungo sina Pilguang at Jelly Choi sa kulungan. Madali nilang pinasok ang lugar at isa-isang pinabagsak ang mga gwardya. Nang kaharapin ni Jushok si Pilguang, gusto niyang malaman ang katotohanan, ngunit tumanggi itong magsalita na lalo lamang nagpagalit sa kanya. Ngunit hindi sapat ang lakas ni Jushok upang kalabanin si Pilguang. Si Jelly Choi naman ang sumunod at pinahirapan si Jushok, pisikal man o mental, hanggang sa duguan ang kanyang bibig. Nais ni Pilguang na sumanib muna si Jushok sa kanila bago niya ibunyag ang katotohanan. Nang mawalan ng malay si Jushok, umalis na sina Pilguang at Jelly Choi. Kinabukasan, inilipat si Jushok sa infirmary ng kulungan. Muli niyang napanaginipan ang demonyo. Ginamit na naman ito ang alaala ni Minji upang manipulahin ang kanyang isip. Ngunit nang magising siya, iba ang kanyang pakiramdam. Tila puno siya ng lakas. Ramdam niyang hindi na tulad ng dati ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may dalawang preso na naman ang lumapit upang guluhin si Jushok. Ngunit dahil sa lakas na nakuha niya matapos tanggapin ang kaluluwa ng demonyo, madali niya silang natalo. Para na siyang isang demonyo habang pinahihirapan ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, diretso siyang naglakad palabas ng kulungan ng mag-isa. Saan man siya dumaan, isa-isang bumabagsak ang mga gwardya. Walang sino man ang kayang pumigil sa kanya. Madali niyang nalagpasan ang gate ng kulungan. Sa kabilang panig, labis na nabigla si Somon sa nasaksihang eksena. Napagtanto niyang nasapian na si Jushok ng demonyo. Sinubukan ni Somon na paalisin ang demonyo, ngunit agad siyang pinigilan ni Jushok gamit ang kanyang kapangyarihan. Binalaan niya si Somon na huwag makialam sa kanyang gagawin dahil gagawin niya ang lahat upang maipaghiganti si Minji. Sinubukan pa rin siyang pigilan ni Somon, ngunit hindi niya ito kinaya. Hindi rin niya inaasahang ganoon kalakas si Jushok. Agad siyang ipinako ni Jushok sa pader gamit ang bakal na rehas. Sinubukan ni Somon na tawagin ang kanyang teritoryo upang makawala. Dumating ang mga pulis at pinaputukan siya, ngunit sinalo ni Jushok ang bala para sa kanya. Pagkatapos, ginamit ni Somon ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang natitirang mga pulis. Pagbalik niya, wala na si Jushok. Nakapagtakas na ito gamit ang isang truck na ninakaw sa gilid ng kalsada. Sa malayo, nasaksihan ng dalawang demonyo ang lahat ng nangyari. Sinusunod ni Jushok ang planong inilatag ni Pilguang at simula pa lamang iyon ang mas malaking balak nito. Nang mabalitaan ni Motak na nakatakas si Jushok, agad siyang pumunta sa ospital kung saan ginagamot si Songyuk upang tiyakin ang sitwasyon. Pagdating niya, naroon pa rin si Songyuk at walang bakas ng anumang kaguluhan o sapilitang pagpasok. Kinagabihan, pinuntahan ng mga pulis ang ina ni Jushok upang ipaalam na nakatakas ang kanyang anak. Labis itong nagulat sa balita. Sinabihan siya ng mga pulis na agad magulat kung makita niya si Jushok, ngunit naniniwala ang ina na hindi na ito babalik. Ngunit pag-alis ng mga pulis, tinawag niya ang pangalan ni Jushok. Nagkita ang mag-ina at parehong emosyonal sa kanilang sitwasyon. Hindi rin napigilan ng ina na pagsabihan siya sa mga ginagawa nito. Pumunta si Jushok upang sandaling makita ang kanyang ina, ngunit marami pa siyang kailangang gawin. Habang naghahanda ng pagkain ng kanyang ina, tahimik siyang umalis. Sa labas, nakaabang pa rin ang mga pulis. Nang makita nila si Jushok, agad nila siyang pinalibutan. Ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, hindi makagagalaw ang lahat. Inangat niya sila sa ere at itinutok ang kanilang mga baril sa kanila mismo. Sa loob ng bahay, nasaksihan ng kanyang ina ang lahat. Ngunit hindi niya pinatay ang sinuman dahil may natitira pa siyang pagkatao. Pinatumba lamang niya ang mga humarang at saka umalis. Hindi nagtagal, sinundan siya ng kanyang ina. Naisa na niyang magpaalam muli, ngunit nang makita niya sina Hana at Somon na paparating, agad siyang umalis. Nahimatay ang kanyang ina sa sobrang pag-aalala. Ginamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan upang matunton si Jushok. Ang kakaiba, nakikita rin ito ang teritoryo, isang bagay na hindi karaniwan sa mga demonyo. Sa pamamagitan nito, sinubukan ni Hana na kumbinsihin si Jushok na tumigil, ngunit hindi siya papayag hanggat hindi niya natutupad ang kanyang paghihiganti. Nagtipon ang grupo upang pag-usapan ang sitwasyon ni Jushok. Hindi pa rin maintindihan ni Somon kung bakit siya sinapian ng demonyo. Karaniwan, ang mga demonyo ay pumapasok lamang sa mga taong kasing sama nila. Ayon kay Wijen, ang matinding galit sa loob ni Jushok ang naging dahilan. Nag-aalala ang lahat na baka lalo pa siyang lumakas. Paano kung makapatay pa siya ng iba? Sa ngayon, nasa ospital ang ina ni Jushok at sina Hana at Somon ang nagbabantay sa kanya. Sa bahay sa tapat, naroon ang anino ni Jushok. Nandoon siya dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ina. Ngunit ayaw niyang magpakita. Hindi nagtagal, dumating si Jelly Choi at sinimulan siyang tuksuhin. Binanggit nito ang kanyang asawa at anak na nagpagalit sa kanya. Binalaan ni Jushok ang babae na huwag kailanman insultuhin ang kanyang pamilya. Pagkatapos, umalis siya. Sa sandaling iyon, dumating
Dumating din si Pilguang. Nag-aalala sila na baka matinag si Jushok dahil sa kanyang ina, kaya gusto nilang gumawa ng paraan para pigilan iyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawang demonyo sa ospital. Habang inooperahan si Jushok, agad na pinatumba ni Pilguang ang lahat ng doktor na naroon. Inugot ni Pilguang ang breathing tube ng ina ni Jushok. Biglang naipatawag ang teritoryo. Napagtanto ng dalawang demonyo na paparating na ang grupo ng mga demon hunter ni Somon. Agad silang umalis. Sa labas, nakasalubong nila si Somon. Kaagad namang pinindot ni Jelly Choi ang fire alarm, na lalo pang nagdulot ng kaguluhan. Sinamantala nila ang pagkakataon at matagumpay na nakatakas ang dalawang demonyo. Sa loob, nang makita nilang tumigil na sa paghinga ang ina ni Jushok, ginamit ni Mayaok ang kanyang kakayahan para iligtas ito. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Sa wakas, bumalik sa normal ang tibok ng puso ng ina ni Jushok. Sa mga nagdaang araw, iniimbestigahan ni Motak ang pagkamatay ni Chungjae, kasabwat ni Songyuk sa panloloko. Dito, nadiskubre ni Motak na peke ang bangkay na natagpuan sa nasunog na sasakyan. Buhay pa ito at nagtatago sa kung saan. Nais ni Chungjae na tumakas dala ang perang nilinis niya. Nais ng lahat na mahanap siya agad bago pa kumilos ang demonyong si Pilguang. Kinagagabihan, inatasan si Jokbong na bantayan ang ospital kung saan ginagamot si Songyuk. Habang nakikipag-usap kay Jangmol, may naamoy si Jokbong na kakaiba. Amoy iyon ng demonyo kaya agad siyang pumasok upang mag-imbestiga. Sa loob, pinatay na ni Jelly Choi ang lahat ng gwardiya at doktor. Agad niyang dinakip si Songyuk. Nagtungo si Jushok sa puntod ni Minji. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay nito. Sa sandaling iyon, muling naipatawag ang teritoryo ni Pilguang. Hawak niya si Songyuk at ginagamit ito para tuksuhin si Jushok. Habang papunta ang mga demon hunters sa ospital, sa kabilang bahagi naman ng gusali, naghihintay sina Pilguang at Jelly Choi sa magiging kapanapanabik na pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, naroon na si Jushok sa tabi ni Songyuk. Labis na natakot si Songyuk nang makita si Jushok. Kaagad siyang sinakal ni Jushok. Paulit-ulit na sumagi sa isip ni Jushok ang mga eksena ng paglilitis at ang pagkamatay ni Minji. Umabot sa sukdulan ng kanyang galit. Itinaas niya si Songyuk sa ere. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Somon. Ipinaliwanag niya kay Jushok na hindi si Songyuk ang pumatay kay Minji. Sa kabilang banda, sinabi ni Hana na si Pilguang ang may pakana ng lahat. Siya ang kumontrol kay Songyuk upang patayin ang sariling asawa nito. Ngunit walang pakialam si Jushok sa mga salitang iyon. Walang awa niyang binali ang leeg ni Songyuk. Pagkatapos, agad niyang inatake sina Hana at Somon. Malubhang nasugatan si Hana nang saksakin siya ng kutsilyo. Sumunod, sinipsip ni Jushok ang kaluluwa ni Songyuk. Namula ang kanyang mga mata. Unti-unting nangitim ang mga ugat sa kanyang katawan. Naramdaman iyon ni Somon at sinubukan niyang pigilan si Jushok. Isinantabi ni Somon ang kanilang samahan upang labanan siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ibagsak si Jushok mula sa itaas. Ipinako niya ito sa lupa at paulit-ulit na sinuntok sa mukha. Lumaban din si Jushok habang unti-unting umuusbong ang demonyo sa loob niya. Kung paano siya suntukin ni Somon, ganoon din siya gumanti. Sa itaas, sabik na pinapanood ni Pilguang at Jelly Choi ang kanilang laban. Balak ni Jelly Choi na tumalon pababa upang sipsipin ang kaluluwa ni Hana, habang si Pilguang naman ay ang kay Somon. Sa ibaba, patuloy ang matinding laban at tila si Somon ang may kalamangan. Sandaling nag-alangan si Somon habang kaharap si Jushok, ngunit nagpasya siyang tawagin ng demonyo sa loob nito. Bigla namang sumulpot si Pilguang sa kanyang tabi. Binitawan niya ang mga mapanuksong salita kay Somon at inamin din siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Jushok. Kapwa nila ginamit ang kanilang kapangyarihan upang magharap sa isa't isa. Hinila ni Pilguang ang katawan ni Jushok papunta sa kanya. Sa kanya ititinulak si Somon palayo. Nang lumingon muli si Somon, wala na roon ang dalawa. Nawala sina Pilguang at Jushok. Sa itaas, pinahihirapan ni Jelly Choi si Hana. Malubha na ang kalagayan ni Hana at wala na siyang lakas para lumaban. Pinadapa ni Jelly Choi si Hana at binitawan ang mga huling salita bago siya patayin. Sa sandaling iyon, malapit nang mamatay si Hana nang dumating si Somon sa tamang oras. Agad niyang itinulak palayo si Jelly Choi. Kasabay nito, umakyat din si Somon. Nataranta si Jelly Choi at mabilis na tumakas. Iniisip kung nasaan na si Pilguang. Matapos dalhin ni Pilguang si Jushok, nagising ito. Ngunit ngayon, taglay na ni Jushok ang kaluluwa ng isang demonyo. Umupo ang demonyo sa loob ni Jushok at nakipag-usap kay Pilguang. Inamin nito na masyadong malakas ang kalooban ni Jushok kaya hindi niya ito ganap na makontrol. Hiniling nito kay Pilguang na gumawa ng paraan para lalo pang tumindi ang pagnanais ni Jushok na magiganti. Kailangan niyang pasiklabin ang galit nito. Naibalik na ng lahat si Hana ng ligtas. Kailangan na lang niyang magpahinga upang tuluyang makabawi. Dito, isiniwalat ni Somon kay Motak na si Pilguang ang dahilan kung bakit nagkaganito si Jushok. Nagsisimula pa lamang ang paggigiganti ni Jushok. Mukhang hindi lang si Songyuk ang target niya, kundi pati ang buong grupo ng mga manloloko. Pinayuhan din ni Motak si Somon na isantabi na ang personal niyang ugnayan kay Jushok. Dahil malaki na ang ipinagbago nito, isa na siyang demonyo. Kaya kung magkakaroon ng pagkakataon, hindi dapat mag-atubili si Somon na patatayin si Jushok. Sa kabilang panig, tila nagising ang tunay na sarili ni Jushok. Nataranta siya sa sunod-sunod na mapanuksong salita. Patuloy na minamanipula ni Pilguang ang kanyang isipan. Nais nitong palakasin pa ang pot sa loob ni Jushok. Gusto niyang tuluyan itong gawing isang malupit na demonyo. Ginamit niya ang pagkamatay ni Minji upang lalo itong galitin. Agad na hinawakan ni Jushok ang kwelyo ni Pilguang upang itanong ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Minji. Gusto niyang malaman ang lahat, ngunit paulit-ulit na itinanggi ni Pilguang ang anumang kinalaman niya rito at ibinunto ng sisi sa isa pang manloloko, si Chungjae. Sa mga sandaling iyon, tumatakas si Chungjae dala ang daan-daang milyong won na nakulimbat. Ipinaalam sa kanya ng kanyang tauhan ang pagkamatay ni Songyuk at na si Jushok ang pumatay rito. Isang mapanganib na lalaking bagong takas mula sa bilangguan. Dahil dito, natakot si Chungjae na siya ang susunod na hahabulin ni Jushok. Matapos ang nangyari, nagsimulang magbago ang isip ni Jelly Choi. Nais na niyang lumayo kay Pilguang. Nang iwan siya nito kagabi, inuna lamang nito ang sarili at pinabayaan ang mga kasama. Kaya agad na nagkunwaring abogado si Jelly Choi upang makipagkita kay Yunwook sa bilangguan. Walang awa
ginawa niyang pinatay ang sarili niyang mga kasamahan. Sa labas, nagkita sina Jelly Choi at Pilguang. Hindi siya nagdalawang isip na putulin ang kanilang ugnayan. Matapos ang lahat ng ginawa ni Pilguang, ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kinalaman dito. Sa araw ding iyon, inatasan si Jokbong na imbestigahan ang isang sindikato ng panloloko. Dalubhasa ang grupong ito sa pagbebenta ng mga apartment sa mga matatanda. Nagpanggap si Jokbong bilang customer na bibili ng bahay. Habang nakikinig siya sa sinasabi ng manloloko, muntik na siyang malinlang at maimpluwensyahan. Sa labas, narinig ni Mimotak ang lahat at labis siyang nagalit. Agad niyang inutusan si Jokbong na umatras at bumalik sa base matapos makuha ang impormasyon. Nagplano ang grupo na pabagsakin ang sindikato. Natatakot ang lahat na baka unahin ni Jusyok na gantihan ang buong grupo ng mga manloloko, lalo na ang utak ng operasyon na si Chungjae. Kaya nais ni Motak na mahanap agad nila si Chungjae bago pa ito maabutan ni Jusyok. May isang lalaking lumitaw sa video na kinuna ni Jokbong. Isa itong tauhan ni Chungjae. Kaagad, nagtungo ang grupo sa pinagtataguan ng sindikato. Inihagis ni Hana ang isang lalaki upang mabuksan ang pinto. Ngunit pagpasok nila, hindi mga manloloko ang naroon, kundi mga goons. Nagpatuloy ang lahat sa paghahanap, habang si Hana naman ang naiwan upang harapin ang mga taong iyon. Sa loob ng badminton court, pilit nilang minamanipula ang isipan ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, dumating sa tamang oras ang grupo ng mga demon hunter. Agad na naghiwa-hiwalay ang lahat upang harapin ang bawat isa. Madali nilang napabagsak ang mga ito nang hindi gaanong nahihirapan. Nang may isang tangkang tumakas, hinabol siya ni May Auk. Hindi nagtagal, nahuli ni May Auk ang lalaki, ngunit laking gulat niya nang makilala ito. Napatigil siya sa kinatatayuan at doon ay nakatakas ang lalaki. Sa loob, nahuli na ng lahat ang natitirang mga kalaban. Sinuri ni Hana ang mga ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang may alaala tungkol kay Chungjae. Sa sandaling iyon, dumating din ang kaibigan ni Hana na si Dowie. Kaagad naman siyang inanyayahan ng lahat na kumain at uminom. Nang halos malasing na si Dowie, tinanong siya ng lahat kung bakit niya gusto si Hana. Walang pag-aatubili niyang sinabi ang lahat ng gusto niya kay Hana. Habang masaya ang lahat, si Jokbong naman ay hindi mapakali. Nagselos siya nang may biglang dumating na tila aagaw kay Hana. Bigla siyang tumayo at umalis sa mesa. Iniwan ang lahat na nagtataka at hindi maintindihan ang nangyayari. Kinabukasan, hinanap ni May Auk ang binatang nakatakas noong nakaraang araw. Pinagalitan niya ito dahil sa pagsali sa sindikato ng panloloko na nananakit ng iba. Ngunit pagkatapos, niyaya pa rin niya itong kumain ng masarap. Maraming taon na ang nakalipas, tinulungan ng binatang ito si May Auk habang nasa isang misyon siya. Nang makita niya ito noon, naalala niya ang kanyang yumaong anak. Umaasa siyang magiging mabuting tao ang binata. Ngunit ngayon ay napunta ito sa maling landas. Sa kabilang panig, mag-isang nakaupo si Jusyok sa silid at inaalala ang mga sinabi ni Pilguang. Ayon kay Pilguang, si Chungjae ang may kagagawa ng lahat. Naalala ni Jusyok ang nangyari, 2 taon na ang nakalipas. Ang mga biktima ng panloloko, kabilang ang kanyang pamilya, ay nagpunta sa kumpanyang Baekdu upang magprotesta. Ngunit walang pakialam sina Songyuk at Chungjae. Malaya pa rin silang nakakagalaw at walang makapigil sa kanila. Noon, hinarangan din ni Minji ang sasakyan ni Chungjae. Lumuhod siya at nagmakaawang ibalik ang pera, ngunit pinahiya lamang siya nito. Dinuraan pa siya ni Chungjae sa mukha. Isinubo pa nito ang mga pera sa bibig ni Minji. Tinrato siya na parang hayop. Agad na sumugod si Jusyok upang pigilan ito, ngunit binugbog siya ng mga tauhan ni Chungjae. Wala silang nagawa kundi lunukin ang galit at sama ng loob. Sa pagunita sa mga pangyayaring iyon, lalo pang nag-alab ang poot ni Jusyok at nagsimula siyang hanapin si Chungjae upang makapaghiganti. Kinagabihan, matapos kumain, inihatid ni May Auk pauwi ang binata. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya ito nang mabuti nang biglang sumulpot si Motak. Habang pauwi, hindi sinasadyang nabangga nila ang isang kahina-hinalang lalaki. Agad napansin ni Motak ang tattoo ng rosas sa leeg nito, simbolo ng isang miyembro ng sindikato ng panloloko. Di nagtagal, nagtungo ang lalaki sa bahay ng binata. Naroon siya upang patayin ito dahil minamanmanan na ito ng pulisya. Gumamit siya ng lubid upang sakalin ang binata. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina May Auk at Motak. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni May Auk na nagpatumba sa lalaki. Pagkatapos, napansin ni Motak na may tumatawag sa bulsa ng lalaki. Agad niyang nirecord ang usapan. Pagbalik sa base, pinakinggan ito ng lahat. Sa loob ng recording, narinig ang boses ng isang kasamahan na binanggit ang pangalang Chairman Lee. Agad nilang napagtanto na ito ay si Lee Chungjae. Lumalabas na nasa isang golf club siya. Kaagad, sinimulan nilang hanapin ang lahat ng golf club sa lungsod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana na malapit si Jusyok. Nagtungo si Jusyok sa isang doktor sa ospital, ang doktor na gumawa ng death certificate ni Chungjae. Nang dumating sina Soman at ang iba pa, nakaalis na si Jusyok. Sinira niya ang 2 mata ng doktor bilang parusa sa hindi nito maayos na pagsusuri sa katawan ni Chungjae. Nagkatotoo ang hinala ng lahat, kaya kailangan nilang mahanap agad si Chungjae bago pa siya maabutan at mapahamak ni Jusyok. Kinagabihan, niyaya ni Dowie si Hana na magkita sa isang pamilyar na lugar. Mahigpit niyang hawak ang bulaklak habang sabik na naghihintay sa pagdating niya. Pagdating ni Hana, naglakad silang dalawa upang mag-usap at alalahanin ang magagandang alaala nilang magkasama. Ito rin ang lugar kung saan sila unang nagkakilala. Doon, buong tapang na inilahad ni Dowie ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanggihan siya ni Hana. Nais niyang hanggang doon na lang ang lahat at hindi na niya ipinaliwanag pa ang dahilan. Paglingon ni Hana upang umalis, nalaglag ang bulaklak sa kamay ni Dowie. Sa sandaling iyon, nahulog siya sa mga kamay ni Jelly Choi. Agad siyang sinipa ni Jelly Choi pababa sa kabilang bahagi ng hagdan at saka hinarap si Hana. Nagharap agad ang dalawa at nagsimula ang matinding laban. Makalipas ang ilang sandali, tila nahihirapan si Hana. Hindi niya kayang tapatan si Jelly Choi. Nasugatan ang isa niyang mata at nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Dandahang lumapit si Jelly Choi upang tapusin na siya. Ngunit biglang sumulpot si Dowie upang pigilan ito. Agad siyang sinaksak ni Jelly Choi sa likod. Isang malubhang tama at unti-unti siyang bumagsak. Labis na nagulat si Hana sa ginawa ni Dowie para sa kanya. Muntik na siyang patayin ni Jelly Choi. Ngunit agad siyang itinulak ni Hana palayo. Umabot sa sukdulan ang galit ni Hana. Nangako siyang tatalunin niya si Jelly
Jellychoy sa mismong sandaling iyon. Sumugod siya upang gantihan si Dowie. Naramdaman ni Jellychoy na hindi niya kayang labanan si Hana, kaya lalo pa niyang sinaksak si Dowie. Lalo itong nagpasiklab sa galit ni Hana. Habang balak niyang patayin si Jellychoy, biglang may pumigil sa kanya. Walang iba kundi si Pilgwang iyon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sakalin si Hana na nagdulot ng matinding sakit. Hindi siya naroon para iligtas si Jellychoy. Ginamit lamang niya ang pagkakataon upang kunin ang mga kaluluwa ng lahat. Sinakal din niya si Jellychoy upang ipakita kung ano ang mangyayari kung tatalikuran siya nito. Sa isang iglap, itinapon niya sina Hana at Jellychoy palayo. Pagkatapos, sinubukan niyang kunin ang kaluluwa ni Dowie. Nang makita yon, ginamit ni Hana ang natitira niyang lakas at itinulak si Pilgwang upang mailigtas si Dowie. Nang makabawi si Pilgwang, nakaalis na ang lahat. Kasabay nito, natagpuan ng mga demon hunter sina Hana at Dowie na sugatan sa kalsada. Dinala si Dowie sa base upang gamutin. Dahil sa tulong ni Mayauk, nakaligtas siya. Di nagtagal, nagising si Dowie, ngunit malabo ang kanyang mga alaala. Bahagya lamang niyang naaalala na nasa panganib si Hana. Agad namang sinabi ni Hana na isa lamang iyong maliit na aksidente. Sinabi niyang nawalan lang ng malay si Dowie habang sinusubukan siyang iligtas. Ayaw ni Hana na mabagabag si Dowie sa mga alaala, kaya binura niya ang kanyang mga alaala. Mula noon, magiging parang estranghero na silang dalawa. Ang magagandang alaala nila ay tuluyan nang nawala, kasama na ang unang araw na nagkakilala sila. Sa kabilang panig, umuwi si Jellychoy na puno ng sugat ang katawan. Galit na galit pa rin siya sa ginawa ni Pilgwang at nangakong gaganti siya anuman ang mangyari. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon kalakas si Hana noong sandaling iyon. Kinabukasan, nagkita muli sina Hana at Dowie. Ngunit sa isip ni Dowie, wala na ang alaala ni Hana. Ang dalawang dating magkalapit ay nagkasalubong na parang hindi kailanman nagkakilala. Si Chungjae ay nagre-recruit ng matatangkad at malalakas na lalaki upang maging proteksyon niya. Natatakot siya na balang araw ay puntahan siya ni Jushok. Kasabay nito, dinala rin ng kanyang mga tauhan ang binatang si Jaeol upang tanungin. Masaya si Chungjae na makita siyang muli, ngunit may mga lihim siyang balak. Ipinahiwatig niyang maaaring nakikipagsabuatan si Jaeol kina Motak at Mayauk upang ipagkanulo siya, ngunit paulit-ulit itong itinanggi ni Jaeol. Ipinilit niyang tapat siya kay Chungjae upang subukin ang kanyang katapatan. Binigyan siya ni Chungjae ng isang mahalagang gawain. Pumunta si Mayauk sa apartment ni Jaeol. Nang makita niyang magulo ang loob, agad niya itong nilinis. Kasabay nito, dumating din si Jaeol. Nang makita ni Jaeol na pumasok si Mayauk sa kanyang bahay nang walang pahintulot, labis siyang naasiwa. Paulit-ulit niyang pinapaalis si Mayauk, ngunit tumanggi itong umalis. Nang mapansin ni Mayauk ang insenso sa mesa, bigla niyang naalala na anibersaryo ng kamatayan ng lola ni Jaeol sa araw na iyon. Agad siyang naghanda ng pagkain bilang alay. Nang makita ni Jaeol ang pagsisikap ni Mayauk, ipinaghanda niya ito ng isang baso ng orange juice. Ngunit matapos itong inumin, nakaramdam si Mayauk ng matinding hilo. Lumabas na nilagyan ni Jaeol ng pampatulog ang inumin, bahagi ito ng utos ni Chungjae sa kanya. Agad niyang tinawagan si Chungjae upang sabihing maayos na ang lahat. Dinala si Mayauk sa isang abandonadong bahay. Nakatili ng mahigpit ang kanyang mga kamay at paa habang binabantayan siya ng mga tauhan ni Chungjae. Nang magising si Mayauk, pinilit siya ng isa sa mga tauhan na tawagan si Motak upang papuntahin doon. Plano nilang patayin ang dalawa, ngunit hindi nila alam na sila ang magbabayad sa huli. Hindi nagtagal, dumating si Motak. Wala siyang sinabi at agad na sinalakay ang mga ito. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ng hindi nahihirapan. Nang maramdaman ng isa na hindi niya kayang labanan si Motak, tinutukan niya ng kutsilyo ang leeg ni Mayauk upang takutin ito. Ngunit ginamit ni Mayauk ang kanyang lakas upang makawala at madaling natalo ang tauhan. Sa kabilang panig, naglalakad si Jaeol pauwi nang wala sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya kasalanan ang nangyari kay Mayauk, na siya mismo ang pumunta roon. Pagpasok niya sa bahay, naroon na si Jushok. Alam nitong si Jaeol ang nagdadala ng pera para kay Chungjae. Pumunta si Jushok upang alamin ang kinaroroonan ni Chungjae. Nahuli ni na Mayauk at Motak ang tauhan ni Chungjae at pinilit itong magbigay ng impormasyon. Ayon sa mga tagubili nito, patungo sila sa kinaroroonan ni Chungjae. Habang masayang naglalaro ng golf si Chungjae, wala siyang kamalay-malay na paparating na ang kinatatakutan niya. Habang papatayin sana niya ang isang babaeng empleyado, biglang may lumipad na bola papunta sa kanya. Kasunod nito, biglang bumukas ang mga sprinkler at bumuhos ang tubig sa paligid. Ang may kagagawa nito ay walang iba kundi si Jushok. Labis na nataranta si Chungjae nang makita siya. Agad siyang tumakbo ngunit hindi siya nakatakas. Paulit-ulit siyang sinuntok ni Jushok sa mukha. Sa sandaling iyon, dumating si Motak na may dalang baril. Ngunit sa isang galaw lamang ni Jushok, napalayo siya. Nagharap ang dalawa sa isang labanan, ngunit hindi magkatugma ang kanilang lakas. Hindi kayang pigilan ni Motak si Jushok. Isinakay ni Mayauk si Chungjae sa sasakyan upang makatakas habang hinahabol sila ni Jushok. Nang makita iyon, agad hinawakan ni Motak si Jushok. Ngunit paulit-ulit siyang sinuntok nito sa mukha. Nang makaalis si Jushok, napansin niyang nakaposas ang kanyang kamay sa kamay ni Motak. Inutusan niya itong tanggalin iyon, ngunit tumanggi si Motak. Labis na nagalit si Jushok at sinakal si Motak hanggang halos hindi na ito makahinga. Sinisi ni Jushok ang lahat sa pagharang sa kanya upang protektahan ang isang masamang tao. Patuloy siyang pinapayuhan ni Motak na tumigil. Sa gitna ng matinding galit, muling lumitaw ang demonyo sa loob ni Jushok at hinikayat siyang patayin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Ngunit sa huli, pinatawad niya si Motak at hindi ito pinatay. Ginamit niya ang kanyang lakas upang baliin ang posas. Patuloy na tumatakas sina Mayauk at Chungjae, ngunit biglang huminto ang sasakyan at si Jushok ang nagmamaneho. Agad na sinubukan ni Mayauk na pigilan si Jushok ngunit wala siyang nagawa. Puno ng galit, lumapit si Jushok kay Chungjae at sinakal ito. Sa sandaling iyon, binaril ni Motak ang balikat ni Jushok. Sinamantala ni Chungjae ang pagkakataon upang tumakas. Agad namang itinapo ni Jushok si Motak gamit ang kanyang kapangyarihan at hinabol si Chungjae. Biglang naipatawag ang ibang teritoryo. Napagtanto ni Jushok na naroon na ang grupo ni Somun, kaya tumalon siya sa lawa at nakatakas. Pagdating ni Somun, nakita niyang malubhang nasugatan si Motak. Alam din niya na si Jushok ang may kagagawan ng lahat.
lahat, bumalik si Jusyok na may malubhang sugat sa kanyang balikat. Muling nagpakita ang demonyo sa loob niya at sinisi siya dahil hindi niya sinunod ang utos nito. Si Jusyok mismo ang nagtanggal na ng bala mula sa kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ni Pilguang, kung nais niyang makapaghiganti, kailangang mamatay ang mga Demon Hunter. Ginagamot ni May Auk ang sugat ni Motak. Nawawala na muli ang bakas ni Chungjay at Jusyok. Ngunit kahit papaano, napigilan nila si Jusyok na pumatay. Nababahalas si Motak na lalo pang lalakas ang galit ni Jusyok. At kasabay nito ay lalakas din ang demonyo sa loob niya. Kaya hindi tiyak kung ano pang malulupit na bagay ang maaari nitong gawin bukod sa paghihiganti kay Chungjay. Sa araw na iyon, pinuntahan ni Jusyok si Pilguang. Doon, patuloy siyang minanipula ni Pilguang. Sinabi nitong kung nais niyang maghiganti, kailangan niyang patayin silang lahat. Kung hindi, sila ang papatay sa kanya upang pigilan siya. Unti-unting tumimo sa isipan ni Jusyok ang mga salitang iyon. Pumunta siya roon upang humingi ng paraan kung paano lalabanan ang grupo ni Soman. Nais ni Pilguang na maging mas determinado at mas malupit si Jusyok sa pagpatay. Isa lamang ang maaaring mabuhay sa digmaang ito. Upang makamit ang kanyang paghihiganti laban kay Chungjay, napilitan si Jusyok na makipagtulungan kay Pilguang dahil wala na siyang ibang mapagpipilian. Sa araw ding iyon, naamoy ni Jokbong ang presensya ni Jusyok sa loob ng isang hotel at agad niya itong ipinaalam sa lahat. Kaagad na nagtungo roon ang grupo. Ang kakaiba, pagpasok nila, biglang nawala ang naaamoy ni Jokbong. Sumakay sila ng elevator upang siyasatin ang bawat palapag. Habang paakyat sila, lalo niyang naaamoy ang presensya ng mga demonyo, hindi lamang kay Jusyok kundi pati kay Pilguang. Pagdating sa pinakamataas na palapag, mas lalo pang tumindi ang amoy. Upang matunton ang kanilang kinaroroonan, kailangan sanang ipatawag ni Somon ang teritoryo. Ngunit hindi niya ito magawa. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit. Ngunit ang totoo, na ipatawag na ang teritoryo, hindi lamang ito sapat na umabot sa antas na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Pilguang. Tuwang-tuwa siya na hindi magamit ni Somon ang teritoryo dahil mababawasan ang lakas ng grupo. Sa kabilang panig, naroon din si Jusyok upang harangan ang kanilang daan. Wala nang matatakasan ng grupo. Si Somon ang haharap kay Jusyok, habang ang iba naman ay lalaban kay Pilguang. At sa gayon, sumiklab ang labanan. Ngunit dahil wala ang teritoryo, nahirapan ang lahat na labanan sila. Sa gitna ng matinding sagupaan, naging mahalaga ang tibay ng loob. Nagawa pa rin nilang makapagdulot ng pinsala kina Pilguang at Jusyok. Sa huli, nagawa nilang mapabagsak ang dalawang demonyo. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Jelly Choi. Agad siyang lumapit at inilapat ang matatalim niyang kuko sa leeg ni Soman. Binasa niya ang alaala nito. Ginamit ni Soman ang natitira niyang lakas upang makawala at ipinako siya sa sahig upang hindi makatakas. Ngunit biglang inilapat ni Jelly Choi ang kanyang kamay sa noo ni Somon. Sa isang iglap, binura niya ang kanyang mga alaala. Ipinadala niya si Somon pabalik sa nakaraan bago siya muling isinilang, kung saan wala siyang kapangyarihan. Agad na bumagsak si Somon at nawalan ng malay. Sa ikinagulat ng lahat, unti-unti ring naglaho ang kaluluwa ni Wijen habang siya ay nasa koma. Naramdaman niyang nasa panganib si Somon. Labis ang tuwa ni Jelly Choi dahil malapit na niyang makuha ang kaluluwa ni Soman. Nagitngit sa galit si Pilguang. Nagsisimula pa lamang ang kanyang poot. Itinapon niya sina May Auk at Motak palayo. Pagkatapos, hinawakan niya ang leeg ni Jelly Choi. Tila ibinubuhos ang lahat ng kanyang galit. Sa sandaling iyon, sinubukan siyang pigilan ni May Auk. Ngunit siya naman ang napunta sa kamay ng kasamaan ni Pilguang. Ginawa iyon ni May Auk dahil ayaw niyang hayaang sipsipin ni Pilguang ang kaluluwa ni Jelly Choi upang lalo itong lumakas. Ngunit masyadong malakas si Pilguang para malabanan niya. Sa isang iglap, hinawakan ni Pilguang ang leeg ni May Auk at Hana gamit ang magkabilang kamay. Sa gitna ng panganib, nagawa pa ring sabihan ni Hana si Jokbong na agad ilayo si Soman. Lumapit si Jokbong upang iligtas si Soman. Ngunit sa malas, naroon si Jusyok at sinakal siya. Nakita iyon ni Motak at agad na sumugod upang pigilan si Jusyok. Ngunit tinabig din siya nito. Hinawakan ni Jusyok ang leeg ni Soman at itinaas ito sa ere. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Jangmol na may dalang machine gun. Walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod niyang pinaputukan sina Jusyok at Pilguang. Habang papalapit siya, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga basyo ng bala. Sa sandaling iyon, si Jangmol ang naging tagapagligtas ng grupo. Dahil dito, napilitan sina Pilguang at Jusyok na umatras at magtago. Kahit gaano sila kalakas, hindi nila kayang harapin ang baril. Mabuti na lamang at nasugatan lang sila at hindi napatay. Nang maubusan ng bala si Jangmol, agad na tumakas ang grupo. Ngunit bago tuluyang magsara ang pintuan ng elevator, hinila pabalik ni Jusyok si Motak. Sinubukan ng lahat na hilahin si Motak pabalik. Sa sandaling iyon, naalala ni Motak ang teknik na pinraktis nila ni Somon noong umaga. Sinabihan niya ang lahat na pakawalan siya. Pagkatapos, sumugod siya at malakas na sinuntok si Jusyok sa mukha. Agad siyang bumalik sa elevator at nakatakas ang grupo ng ligtas. Habang nasa sasakyan, sinubukan ni May Auk ang lahat ngunit hindi pa rin niya magawang magising si Somon. Walang nakakaalam kung paano siya ililigtas. Sa kabilang panig, bumalik sina Pilguang at Jusyok matapos maubos ang kanilang lakas. Hindi nila maintindihan kung paano nagawang pabagsakin ni Jelly Choi si Somon. Napagtanto ni Jusyok na ang nais lamang ni Pilguang ay ang kapangyarihan ni Somon. Wala itong pakialam sa paghiganti laban kay Chungjay. Dahil magkaiba ang kanilang layunin, nais nang umalis ni Jusyok. Ngunit patuloy siyang minamanipula. Kinagabihan, pumasok si Hana sa alaala ni Somon. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada at hindi niya makilala si Hana. Natakot si Somon habang papalapit siya. Lumabas na natatakot siya na baka mamatay ang lahat kapag lumapit sa kanya. Iniwan niya si Hana at umalis. Bago siya nawala ng malay, iniisip ni Somon na patay na ang lahat. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang grupo. Kaya ngayon, nagtatago siya sa loob ng sarili niya at ayaw lumabas. Nasa kanyang kalooban kung magigising pa siya o hindi. Upang malaman ang kinaroroonan ni Chungjay, pinuntahan ni May Auk si Jaeol. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jaeol ang sarili niyang binubugbog ng mga siga at nakita rin niya roon si May Auk. Pagkagising niya, nakita niyang nakaupo si May Auk sa tabi niya. Dinala siya nito upang kumain. Doon, tila naalala ni Jaeol ang lahat. Tinanong niya si May Auk kung siya ba ang nagligtas
sa kanya noong bata pa siya. Inamin ito ni May Auk. Kasabay nito, sinabi rin niyang si Jaeol ang tumulong sa kanya noon. Sinisi ni May Auk ang sarili dahil matagal niyang nakalimutan si Jaeol, kaya siya naroon ngayon. Pinayuhan niya itong pumunta sa pulisya at magpatotoo na buhay pa si Chungjae. Ngunit sinabi ni Jaeol na wala na itong saysay dahil aalis na si Chungjae ngayong gabi. Agad itong ipinaalam ni May Auk kay Motak at balak niyang dalhin si Jaeol sa pulisya. Ngunit pagbalik niya, wala na si Jaeol. Sa gabing iyon, habang naghahanda si Chungjae na tumakas, nakasalubong niya si Jelly Choi. Bago pa niya mahugot ang baril, sinakal na siya ni Jelly Choi. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga Demon Hunter. Sinamantala ni Chungjae ang pagkakataon at tumakas dala ang baril. Hinabol siya ni Motak at May Auk, habang si Hana naman ay naiwan upang harapin si Jelly Choi. Mas malakas si Jelly Choi kaysa sa inaasahan ni Hana. Nang maramdaman niyang hindi niya ito kayang labanan, tumakbo siya. Habang hinahabol siya ni Jelly Choi, nagtago si Hana sa loob ng isang bakanteng container. Ngunit natuklasan pa rin siya. Dahan-dahang lumapit si Jelly Choi, habang misteryosong ngumiti si Hana. Sa labas, agad na ikinandado ni Jokbong ang pinto. Isang bitag na ginawa ni Hana upang maakit si Jelly Choi papasok. Sa dilim, wala halos magawa si Jelly Choi. Iyon naman ang naging bentahe ni Hana dahil nagamit niya ang kanyang matalas na pandinig. Nagharap muli ang dalawa at nagpalitan ng mga atake. Ngunit hindi kinaya ni Jelly Choi si Hana. Sa kabilang panig, hinugot ni Chungjae ang kanyang baril at itinutok kay May Auk. Hinila niya ang gatilyo, ngunit biglang sumulpot si Jaeol at sinalo ang bala. Bumagsak si Jaeol habang nagpanik si May Auk. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang sugat ni Jaeol habang papalapit si Chungjae. Sa sandaling iyon, dumating si Motak. Agad siyang pinaputukan ni Chungjae, ngunit nakaiwas siya. Mabilis na lumapit si Motak kay Chungjae, ngunit wala na itong bala. Sunod-sunod na sinuntok ni Motak si Chungjae sa mukha hanggang mahilo ito. Sinubukan ni Jelly Choi na gumawa ng mga butas upang makapasok ang liwanag, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Hana. Tuluyang nanaig si Hana at tinalo si Jelly Choi. Kaagad niyang ipinatawag ang demonyo sa loob nito at napasigaw na lamang si Jelly Choi sa sakit. Pagbalik ng lahat, masaya silang nakangiti dahil nahuli na nila sina Chungjae at Jelly Choi. Ang tanging nais nila sa sandaling iyon ay makita muli sina Somon at Wijen na maayos. Kinagabihan, habang dinadala ng mga pulis si Jelly Choi sa istasyon, biglang sumulpot si Pilguang. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang lahat ng pulis. Hindi siya naroon upang iligtas si Jelly Choi, kundi upang kunin ang kaluluwa nito. Muling naging nakakatakot ang kanyang anyo. Muling pumasok si Hana sa alaala ni Somon upang makausap siya. Doon, minamanipula ang isip ni Somon ng mga demonyong tulad ni Pilguang, Jushok at Jelly Choi. Sinubukan ni Hana na pigilan si Somon sa pakikinig sa kanila, ngunit itinaboy siya nito. Muling lumitaw sa isipan ni Somon ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Naniwala siyang totoo yun at sinisi ang sarili dahil hindi niya sila naprotektahan upang ipakita na ligtas pa ang lahat. Ipinakita ni Hana ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali bilang grupo. Mga alaala kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok at natalo ang mga demonyo. Ipinaalala niya na naghihintay ang lahat sa kanyang pagbabalik. Ngunit pakiramdam ni Somon ay wala na siyang lakas. Unti-unti siyang umatras at muling lumitaw ang imahe ng kanyang pamilya. Para bang nais niyang makita ang kanyang mga magulang na namatay sa aksidente. Sinubukan siyang hilahin ni Hana palayo habang may paparating na truck. Biglang sinubukan ni Somon na pigilan ang truck at tumigil ang oras. Doon niya nakilala si Hana. Bigla siyang napaiyak nang mapagtanto niyang hinihintay siya ng lahat. Nang makalabas si Hana sa alaala ni Somon, biglang naipatawag ang teritoryo. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Somon. Labis ang tuwa ng lahat. Sa kabilang panig, nang malaman ni Jushok na nahuli na si Chungjae, nais na niyang itigil ang pakikipagtulungan kay Pilguang upang agad itong patayin. Ngunit hindi siya basta pinakawalan ni Pilguang. Iniisip nitong wala na ang kapangyarihan ni Somon, kaya binalingan niya si Jushok. Nais niyang kunin ang kaluluwa nito upang lalo pang lumakas. Ngunit bago niya ito magawa, muling naipatawag ang teritoryo. Doon niya napagtanto na nagbalik na si Somon. Sinubukan pa rin niyang patayin si Jushok, ngunit lumaban ito. Dahil sa teritoryo, lalong lumakas si Jushok. Inangat niya si Pilguang sa ere at itinapon ito palayo. Kinabukasan, habang dinadala si Chungjae sa bilangguan, naamoy ni Jokbong ang presensya ni Jushok. Nakatanggap din ng balita si Somon at agad na nagtungo roon. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan na sinasakyan ni Chungjae at si Jushok pala ang nagmamaneho. Mabuti na lamang at naagapan ito ni Motak upang maiwasan ang aksidente. Iniliko ni Jushok ang sasakyan papunta sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, sinakal niya ang tatlong tao sa loob. Nang subukan siyang pigilan ni Motak, agad niya itong pinabagsak. Ang dalawang titirang pulis ay itinaas niya sa ere. Agad na pinaandar ni Jushok ang sasakyan na kinalalagyan ni Chungjae. Kaagad namang kinontak ni Motak si Somon upang ipaalam ang sitwasyon. Habang nasa loob ng sasakyan, walang tigil si Chungjae sa pagmamakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit walang pakialam si Jushok. Huminto siya sa tabi ng puntod ng kanyang asawa at pinababa ang mga pulis na kasama sa sasakyan. Pagkatapos, mahigpit niyang isinara ang pinto. Pinatakbo niya ang makina, dahilan upang kumalat ang usok sa loob. Para bang nais niyang mamatay silang dalawa sa sandaling iyon. Maging ang demonyo sa loob niya ay hindi maintindihan ang kanyang balak. Nataranta si Chungjae at hindi na alam ang nangyayari. Sa oras ding iyon, naroon ang ina ni Jushok matapos bisitahin ang puntod ni Minji. Agad siyang lumapit at pinakiusapan ang kanyang anak na tumigil at lumabas ng sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag ni Chungjae ang bintana at nakatakas. Hinabol siya ni Jushok, ngunit sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina. Tila nagdadalawang isip na si Jushok dahil sa mga salita nito. Ngunit biglang kontrolin ng demonyo sa loob ni Jushok ang kanyang kamay at sinakal ang leeg ng kanyang ina. Ipinahayag ng demonyo na mula ngayon, hindi na kay Jushok ang katawan na iyon. Gagamitin niya ito upang patayin ang sinumang hahadlang sa kanyang plano. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Somon upang iligtas ang ina ni Jushok. Agad niyang hinarap si Jushok at ipinatawag ang teritoryo upang labanan ito. Ngunit hindi niya alam na mas lalo nitong pinapalakas si Jushok dahil mas marami itong enerhiyang nasisipsip. Hindi makasabay si Somon sa lakas ni Jushok.
Sa gitna ng labanan, biglang sinaksak ni Jusyok ang sarili. Hindi pa man nauunawaan ni Soman ang nangyayari, mabilis na tumakas si Jusyok. Habang nasa ospital si Chungjae, dumating si Pilguang upang kunin ang ulo nito. Sa kabilang panig, ipinatawag ni Somon ang teritoryo upang makipag-ugnayan kay Jusyok. Sinabi niya rito na ligtas ang kanyang ina upang maibsan ang kanyang pagsisisi. Kasabay nito, binura rin ng lahat ang masasamang alaala ng kanyang ina. Alam ni Somon na hindi kagustuhan ni Jusyok ang kanyang mga nagawa. Umaasa siyang titigil ito at babalik sa dati nitong sarili. Matapos marinig ang taus-pusong mga salitang iyon, nais makipagkita ni Jusyok kay Somon. Sinubukan siyang pigilan ng demonyo sa loob niya. Ngunit nabigo ito at tuluyang lumubog sa kadiliman. Sa araw ding iyon, personal na nagtungo sa si Pilguang sa newsroom. Ibinagsak niya ang ulo ni Chungjae sa sahig at nagbunyag ng buong katotohanan tungkol sa real estate scam, sa pagkamatay ni Chungjae at sa pagkamatay ni Minji. Hiniling niyang i-live broadcast ang panayam upang malaman ng lahat ang katotohanan, lalo na ni Jusyok. Doon, inamin ni Pilguang na siya ang may kagagawa ng lahat, kabilang ang pagkamatay ni Minji. Ilang sandali lamang, dumating si Jusyok. Ang tunay na pakay ni Pilguang ay maakit siya roon. Kinontrol ni Jusyok ang mga baril upang sirain ang mga kamera. Pagkatapos, sinakal niya si Pilguang at hinila ito palapit sa kanya. Muling sumiklab ang kanyang galit nang maalala si Minji. Itinaas niya si Pilguang sa ere at inamin nito ang lahat. Sa harap ng lahat, binali ni Jusyok ang leeg ni Pilguang. Pagkatapos, sinipsip niya ang kaluluwa nito. Muling nagising ang demonyo sa loob ni Jusyok. Ngunit ngayon, dalawa na sila, kabilang ang kaluluwa ni Pilguang. Pinatay ng kaluluwa ni Pilguang ang naunang demonyo. Iyon ang paraan niya upang tuluyang makontrol ang katawan ni Jusyok. Wala na si Jusyok, si Pilguang na ang ganap na may hawak ng katawan na yon. Sa isang iglap, pinatay niya ang dalawang pulis. Nataranta ang lahat ng nakakita at nagsitakbuhan. Umalis siya na may masamang ngiti sa labi. Ilang sandali pa, dinala palabas ang bangkay ni Pilguang. Kadarating lamang ni Hana at Somon at laking gulat nila nang malaman ang nangyari. Lubos nilang naunawaan ang sitwasyon. Sa kabilang mundo, naniniwala si Wijen na hindi pa talaga patay si Pilguang. Isinakripisyo niya ang sarili niyang katawan upang makapasok sa katawan ni Jusyok. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kontrolin ni Pilguang ang lahat ng kapangyarihan ni Jusyok. Kasabay nito, ang kaluluwa ni Jusyok ay tuluyan ng nasipsip ng demonyo ni Pilguang. Tinawag itong isang ganap na demonyo. Hindi lamang nito nagagamit ang kapangyarihan ng teritoryo, kundi kaya rin itong magtago sa loob nito. May kakayahan din itong matunton ang mga demon hunter sa pamamagitan ng teritoryo. Dahil dito, naging lubhang mapanganib na ang paggamit ng teritoryo. Para kay Wijen, ang tanging solusyon ay sirain ito agad, hindi hulihin ng buhay. Pagbalik sa base, sinabi ni Somon na ayaw talaga niyang patayin ang demonyo sa loob ni Jusyok. Ang nais lamang niya ay hulihin ito ng buhay at palayain ang mga inosenteng kaluluwang nakakulong sa loob. Agad namang tumutol si Motak. Iginiit na kung hindi agad mapipigilan si Pilguang, marami pang inosente ang mamamatay. Sumang-ayon ang lahat na dapat wasakin si Pilguang. Ngunit nais sumalungat ni Somon sa desisyon ng karamihan. Determinado pa rin siyang iligtas ang kaluluwa ni Jusyok. Dahil dito, labis na nagalit si Motak. Dahil para sa kanya, wala na silang ibang pagpipilian. Sa kabilang panig, bumalik si Pilguang at ipinatawag ang teritoryo. Umabot na sa rurok ang kanyang kapangyarihan. Kaya na niyang pagalingin ang sarili at naghahanda na siya para sa kanyang madilim na plano. Kinabukasan, matibay pa rin ang desisyon ni Somon na iligtas ang kaluluwa ni Jusyok. Upang magawa iyon, hiniling niya kay Hana na tulungan siyang makapasok sa isipan ni Jusyok. Pumunta silang dalawa sa isang liblib na lugar at sinimulan ni Somon na ipatawag ang teritoryo. Sa pamamagitan nito, nakita sila ni Pilguang. Sa sandaling mawala ng malay si Somon, nakapasok na siya sa isipan ni Jusyok. Doon, biglang lumitaw si Pilguang sa loob ng katawan ni Jusyok at hinila si Somon papaloob. Napunta si Somon sa ilalim ng isang madilim na latian. Agad siyang hinila ni Pilguang palalim, na tila nais siyang patayin doon mismo. Sa labas, naramdaman ni Hana na may mali. Sinubukan ni Somon na makawala sa hawak ni Pilguang ngunit hindi niya magawa. Biglang may liwanag na tumama sa mata ni Pilguang at ang tumulong kay Somon ay si Jusyok. Sinamantala ni Somon ang pagkakataon at mabilis na nakatakas palabas. Kinagabihan, nagpapatrola sina Motak at ang kanyang kasamahan sa opisina ng konstruksyon ng Baekdu. May naramdaman si Motak na kakaiba kaya pinapalabas niya ang kasamahan upang humingi ng tulong habang siya ay tahimik na pumasok upang mag-imbestiga. Nagulat siya nang marinig ang tawag ng kasamahan mula sa likuran. Nakita niyang nakatutok na ang baril sa kanyang ulo. Tila handa na itong wakasan ang sariling buhay. Agad siyang tumalon upang pigilan ito. Lumabas na kontrolado ni Pilguang ang kanyang kasamahan. Dahan-dahan siyang lumapit habang nanunukso. Agad na bumunot ng baril si Motak upang lumaban. Ngunit hindi siya nakasabay sa bilis nito. Tinabilig din ang kasamahan. Paulit-ulit na pinaputukan ni Motak si Pilguang. Ngunit walang epekto ang mga bala. Unti-unting nahulog ang mga bala sa lupa na ikinagulat niya. Madaling pinabagsak ni Pilguang si Motak at saka siya paulit-ulit na tinaga. Sa sandaling iyon, muntik na siyang patayin. Sa kabilang panig, pinaputukan siya ng kasamahan. Sa galit, sinaksak ni Pilguang ang kasamahan at hinila ang katawan nito. Sinamantala ni Motak ang pagkakataon upang makatakas dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Pilguang. Pagbalik sa base, inihanda ni Motak ang sarili upang harapin si Pilguang. Sinubukan siyang pigilan ni Somon at ipinaliwanag na buhay pa ang kaluluwa ni Jusyok at nais niya itong hikayatin na labanan si Pilguang. Ngunit bago pa matapos si Somon, sinuntok na siya ni Motak. Hindi na siya makapaghintay pa, lalo na matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kasamahan. Nangako siyang papatayin si Pilguang upang hindi na ito makapatay pa ng iba. Ngunit nang makarating sina Motak at Hana, wala na roon si Pilguang. Maging ang katawan ng kasamahan ay nawawala na rin. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Somon at pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang magagandang alaala nila ni Jusyok pati na rin ang mga sinabi ni Motak. Ngayon, hati ang kanyang isipan sa magkasalungat na desisyon. Sa kabilang panig, nakatanggap si Motak ng balita na nasa ospital na ang kanyang tauhan. Agad silang dalawa na pumunta
pumunta roon. Mabuti na lang at buhay pa ang kanyang tauhan. Kaagad na binasa ni Hana ang alaala ng tauhan. Lumabas na nabuhay ito dahil iniligtas siya ni Jusyok noong wala pa itong kontrol ni Pilguang. Naamoy ni Jokbong ang presensya ng isang demonyo at bigla siyang nasuka. Naramdaman niyang malapit lang si Jusyok. Nakuha rin ng buong grupo ang impormasyong iyon, kaya agad silang bumalik sa kanilang base. Nang dumating si Pilguang sa base, wala siyang nadatnang kahit sino. Ang tatlo ay nagtatago na pala sa ilalim ng sahig ng lugar ng labanan. Dahil masyadong malakas ang amoy, hindi na kinaya ni Jokbong at aksidenteng nakagawa ng ingay. Dahil sa pakiramdam na nabisto na sila, tumalon si May Auk upang harapin si Pilguang, ngunit madali lang siyang natalo. Nang makita ito, sumugod si Jang Mul ngunit wala rin siyang nagawa, naiwan si Jokbong mag-isa. Mabilis siyang pumunta upang i-activate ang self-destruct system ng bahay. Ngunit bago pa niya mapindot ang button, pinigilan siya ni Pilguang. Hinila siya nito papalapit at sinakal. Sa sandaling iyon, dumating si Somon sa tamang oras at siya rin ang hinihintay ni Pilguang. Agad na pinatawag ni Somon ang kanyang teritoryo at sumugod upang atakihin si Pilguang. Mabilis na tumayo si Pilguang at lumaban pabalik. Ngunit tila hindi sapat ang lakas ni Somon laban sa kanya. Sobrang lakas na ngayon ni Pilguang para matapatan ni Somon. Sinimulan niyang sakalin ang lahat ng naroroon. Ginamit ni Somon ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan si Pilguang. Sinabihan ni Wijen si Somon at ang iba na tumakas na dahil hindi nila kayang labanan si Pilguang. Agad na inactivate ni Somon ang self-destruct system ng bahay at mabilis na inilabas ang lahat. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto, si Somon na lang ang naiwan sa loob. Pinili niyang manatili at labanan si Pilguang dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Hinila ni Pilguang si Somon at sinakal ito. Walang awa niya itong binugbog. Tinis na lamang ni Somon ang sakit at wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, nabuksan ng mga kasama ang bakal na pinto. Ginamit ni Hana ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Pilguang habang sumugod si Motak at sinuntok ito. Dito, binago ni Motak ang plano. Hindi na nila papatayin si Pilguang. Huhulihin na nila ito ng buhay. May 4 na minuto na lang sa oras, sapat para mapabagsak siya at makatakas ng ligtas. Agad na nagsimula ang sabayang pag-atake ng lahat kay Pilguang. Sunod-sunod, kaya't hindi na siya makalaban. Nang may tulak siya sa pader, ginamit pa rin niya ang lahat ng kanyang lakas at nagpasabog ng malalakas na enerhiya na nagtulak sa lahat palayo. Agad na tumayo ang grupo upang muling pigilan si Pilguang. Halos pantay na ang lakas ng magkabilang panig. Gusto ni Hana na pumasok si Somon sa isipan ni Pilguang upang mailabas ang demonyo sa loob nito. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang ipatawag muli ang kanyang teritoryo na magpapalakas din kay Pilguang. Ngunit iyon na lang ang tanging paraan. Ipinatawag ni Somon ang kanyang teritoryo at nagsimulang pumasok sa loob. Sa labas, ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang mapatagal ang laban. Sa loob, hinanap ni Somon ang kaluluwa ni Jusyok, ngunit wala ito. Ang anino lamang ni Pilguang ang naroon. Agad na naglaban ang dalawa. Muli siyang sinakal ni Pilguang at itinaas sa ere. Sa labas, ganoon din ang ginawa niya sa iba pang natitirang kasamahan. Wala na silang magawa at isa-isang bumagsak. Sa loob, ganoon din si Somon. Hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ni Pilguang. Parang tapos na ang laban, ngunit hindi pa. Ang mga luha ni Somon ang nagligtas sa lahat. Lumikha ito ng napakalakas na shockwave na nakaapekto kay Pilguang sa loob at labas ng kanyang isipan. Ang liwanag na iyon ang kanyang pinakakinatatakutan. Sa labas, nagbalik si Jusyok. Nakawala na siya sa kontrol ni Pilguang. Nang makita niyang naghihirap ang lahat sa sahig, nagpasya siyang tapusin na ang laban. Ibinuwal ni Jusyok ang sarili niya sa matulis na bakal upang wakasan ang lahat, kasama ang kaluluwa ni Pilguang sa kanyang katawan. Tuluyan nang napigilan si Pilguang. Agad na ipinatawag ni Somon ang kaluluwa nito. Dahan-dahan itong naglaho patungo sa walang hanggan. Nang tuluyan nang mapasailalim sa kontrol ni Somon ang lahat, tumigil din ang orasan sa labas. Nagtaka si Hana kung bakit ayaw pa ring umalis ni Somon doon. Sa oras na yon, patuloy pa rin niyang hinahanap ang kaluluwa ni Jusyok. May nakita siyang maliwanag na ilaw sa loob ng isang abandonadong apartment. Dahan-dahan siyang pumasok at napansin niyang ibang-iba ito kumpara sa labas. Ito pala ang imahinasyong tahanan ni Jusyok at naroon pa rin siya, mag-isang nakaupo. Kahit pilitin ni Somon na kumbinsihin si Jusyok na tumakas, tumanggi ito. Gusto niyang manatili dahil naroon ang kanyang pamilya, ngunit ayaw ding iwan ni Somon si Jusyok. Napaluha si Somon at ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Gusto niyang protektahan si Jusyok at makita itong magpatuloy sa buhay. Nang magsimulang gumuho ang bahay, iyon na rin ang sandaling ligtas silang nakatakas. Agad na binura ni May Auk ang lahat ng masasamang alaala ni Jusyok. Maya-maya, dinala ni Somon si Pilguang kay Wijen. Ikinulong siya nito sa pintuan ng impyerno, kung saan siya tuluyang mabubulok. Pagpasok pa lang ni Pilguang, sinalubong na siya ng iba pang mga demonyo at pinagpira-piraso ang kanyang katawan. Dinala naman ni Motak si Jusyok sa istasyon ng pulis upang umamin. Naroon din ang kanyang ina upang ihatid siya. Ngunit walang masabi si Jusyok. Sa halip na humingi ng tawad, napaiyak na lamang siya. Nang gabing iyon, biglang ipinatawag ang teritoryo sa loob ng kulungan. Napunta si Jusyok sa ibang mundo, kung saan muli niyang nakilala si Minji. Mahigpit siyang nagyakapan, parang bumalik ang oras para kay Jusyok. Iyon ang teritoryong nilikha ni Somon. Gusto niyang maging matatag si Jusyok at magpatuloy sa buhay dahil si Minji ay mananatili sa kanyang tabi saan man siya mapunta. Matapos bumalik sa katahimikan ng lahat at wala ng mga demonyo, nagpasya si Somon na magpunta sa ibang bansa. Nais niyang maglakbay sa iba't ibang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa panghuhuli ng mga demonyo. Kahit ayaw siyang paalisin ng kanyang mga kasama, hindi nila siya napigilan. Lumipas ang 6 na buwan at isang araw, napadaan si Hana sa music room ni Dewey. Tahimik lang siyang tumayo sa labas at pinagmasdan ito. Ngunit nang siya'y paalis na, biglang lumitaw si Dewey sa kanyang harapan. Hindi na siya naaalala ni Dewey. Ipinakilala lamang nito ang sarili at inanyayahan siya sa nalalapit na piano class. Nakapasa na si Jaehyul sa kanyang graduation exam. Sa araw na iyon, ipinakita niya ang kanyang diploma kay May Auk. Labis ang kanyang tuwa. Noon pa man, gusto na niyang maging mabuting tao si Jaehyul. At ngayon, nagawa na niya ito. Para na rin niya itong sariling anak. Masaya at positibo na ang pamumuhay ng bawat
bawat miyembro. Ngunit hindi pa rin nila maiwasang maisip si Soman, ang batang leader ng grupo. Sa kasalukuyan, aktibo si Soman sa Germany. Malaki ang naitulong niya sa pagpapalawak ng komunidad ng mga manghuhuli ng demonyo sa buong mundo. Isang araw, nakilala niya ang isang magandang waitress. Hindi iyon nagkataon lamang, sinasadya niya talaga iyon. Agad niyang kinontak si Wijen upang bigyan ito ng malaking sorpresa. Pinapikit niya ito at pinaghintay. Pagmulat ni Wijen, nakita niya ang waitress na nakatayo sa kanyang harapan at iyon ay ang kanyang anak. Hindi napigilan ni Wijen ang kanyang emosyon. Nagyakapan ang mag-ina ng puno ng saya. Nang gabing iyon, nagpatuloy sa kanilang misyon ang grupo ng mga manghuli ng demonyo. Pumunta sila sa isang amusement park upang magpatawag ng mga demonyo. Bigla, lumitaw ang teritoryo. Napagtanto ng lahat na nakabalik na si Somon. Dahan-dahan siyang lumabas at labis ang saya ng lahat. Pagkatapos, sama-sama nilang nilabanan at tuluyang pinabagsak ang mga masasamang demonyo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.